Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong mga pag-uusapan, no? Mga videos na kumakalat-kalat sa internet. Unahin natin to, no? Si Sir Norman Colaong ay nasa isang lugar. Ang tip ni bandang norte daw ito eh. Ayon doon sa nabasa ko sa post ni Food Genius, di umano daw. Tapos meron pang may picture pa nga doon na di umano ay nasa van siya, yung parang public transport. Pero sinabi baka daw AI yun ano. Pero let's see. So unahin natin tong video na to. Ano itong business company na to, Sir Norman Mangusin? Cool Karepa. Sabi ni J. Cool Karepa, boss, bakit nakapang formal ano meron? Hindi, may mga dumating galing abroad na yung mga ka-business partner ko before. So, alam mo na, di ba't nakakulong nga ako? Sabi ko sa kanila na kung ano man yung matitira for me, let's sit down it together because I'm going to put up new company. Sabi ni J. Cool Karepa, Maniniwala pa ba kayo dito? Lahat na lang ng ano? Kasi alam mo kung bakit kinukonsidera pa ng ibang tao na kapanipaniwala yung sinasabi niya. The way siya magsalita kasi na-master niya na yung art nung nung pagsasabi ng hindi totoo. Na-master niya na yung art ng ganon. Kasi batikan na siya sa ganon eh. That alone, mga kababayan ko, sana, nyo na, alam nyo ng, hindi, may chance namang magsabi siya ng totoo, no? Pero yung rate ng pagsasabi ng totoo, dapat natitimbang nyo na, totoo pa ba ito? Na nagsasabi ng totoo? Pero bigyan nyo pa rin ng chance na kahit pa paano, maalay mo magsabi ng totoo. Di ba? Hindi ba kayo nakahalata na puro mga positive yung lumalabas sa bibig niya na nangyayari sa kanya? Kung may masabi man siya negative, yun eh subconscious niyang nasasabi dahil siya siguro ay puyat, siya ay pagod. Pero pag yung mga ganyan, di ba? Business ano ba? Ni Christmas party nga, hindi ka maka-attend eh. Ito, panoorin niyo yung kay The Kings, no? Yung interview sa mga dating ni Sir Norman. Di mo naman, sabing ganun dito. Anong meron dito? boss, rented po ba yung shoot nyo? Marami akong shoot. Siguro, ano yan, puro Kingsmen. As in yung Kingsmen mismo, hindi Kingsman na nabibili sa SM. Kingsmen London. So, noon, yung taga-London mismo, pupunta, susukatan ako ng damit. 3 beses sa isang taon. Anong tanong? Boss, rented po ba yung shoot nyo? Marami akong shoot. Siguro, ano yan, puro Kingsmen. As in yung Kingsmen mismo. Ito yung problema kay tama yung nag-comment sa akin kagabi. Kung sino ka man na nag-comment sa akin kagabi, sir, shout out sa'yo. Yung, ang hilig niyang pakomplikaduhin ang sagot. No? Katulad doon sa thesis, pwede niya namang sagutin ng, nag-thesis po ba kayo? Hindi. Tapos. Period. Hindi yung, ang dami pang ine-explain na kasi, the more na nagpapaliwanag ka, sir, pwede mo naman sagutin yan pagka halimbawa may follow-up question Pero the more na nagpapaliwanag ka, lalo ka nalulubog Lalo na paghahalataan na hindi totoo ang sinasabi mo. Kasi parang, alam mo yung pangangailangan mo na kailangan mapapaniwala mo yung tao. Sa kagustuhan mong mapapaniwala yung tao. Ang dami mong explanation na sinasabi. No? Pwede namang sabihin hindi. Nirentahan hindi.
Or halimbawa, kung gusto mo magbigay ng idea, no? Sinagot mo eh. Tamo. Boss, rented po ba yung shoot nyo? Marami akong shoot. Una, sagutin mo muna, hindi. Rented po ba yung shoot nyo? Marami akong shoot. Siguro, ano yan? Puro Hindi naman tinatanong kung ilan ang suit mo. Tinatanong kung rented. Kingsmen. As in yung Kingsmen mismo, hindi Ang dami explanation eh. Sabihin mo na lang, hindi to rented, matagal na sa akin to, tapos. Hindi na kailangan i-mention yung brand na para palabasin na, ano, di ba? Ang daming, pasikot-sikot eh. Para mini-make sure niya kasi na kailangan maniwala kayo sa kanya. Kaya todo, Alam mo ba yung boto ko nung tumakbo ko senador? 5 milyon. Tingnan mo dyan sa Google. Bobo. Tumakbo ka siya senador. Pag nakakuha siya 500,000 na boto, sige na, bibigyan ko siya 10 milyon. Anong tanong sa kanya? Apo Francis, paki-play daw ng sinulat na rap song ng kosa natin. Kakalaya lang a week na sa YouTube. Pula Bughaw by Replica. Mensahe para sa mga Pilipinong nagsisikap. Hindi pala ito yung tanong. Akala ko yun yung tanong eh. Alam mo ba yung boto ko nung tumakbo ko senador? 5 milyon. Tingnan mo dyan sa Google. Bobo. Not actually, 5 million. 4 point something eh. Pero siguro ni round off niya, Pero hindi ako naniniwala na yung 5 million ay binoto ka dahil sa FLM ka. Tandaan mo, ang number 1 na kandidato noon, na presidentiable noong time na, nasa kulungan ka noon, di ba? Nung time na tumatakbo ka, number 1 na bet ng Pinoy doon, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sikat na sikat doon. Kaya lahat ng may Marcos doon sa, doon sa listahan, iboboto ng tao. Kasi nga, dahil sa name mo yun na Marcos. Pero dahil FLM ka, hindi. Hindi yun. Subukan mong ang gamitin mong apelyido ke. 'Di ba Norman, ayon kay Attorney Sabi, gumamit ka daw di umano ng name na Norman, ano ba 'yon? Kalimutan ko na, tingnan ko nga. Pinost ko yung sa FB, Norman ke. Saan mo nakuha yung ke na yun, men? Norman Marcus ke. Ito ang spelling ng Marcus mo, M-A-R-K-U-S, Norman Marcus ke. Subukan mo yun ang gamitin mo, yung Norman Marcus ke. Hindi kayo boboto ng tao. Or kung may iboboto ka man, katulad ko dati, wala akong binotong kilala nun noong nakaraan eh. Naghahanap ako ng ibang pangalan na dun ko ilalagay yung boto ko. Yung sino to? Ito na nga lang. 'Di ba? Ayoko kasi bumuta ng kung sino-sino. Hindi dahil ikaw si FLM, binoto ka dahil Marcos ka. Alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba? Diyos ko naman. Para namang bago tayo ng bago sa ganyan. Ang matunog dito pangalan, yung nananalo, katulad nung apelyido mo Binay. Ano pa ba mga apelyido na nakakapanalo? Villar. 'Di ba? Yung mga ganung pangalan. Anyway, Alam mo ba yung boto ko nung tumakbo ko senador? 5 milyon. Tingnan mo dyan sa Google. Bobo. tsaka magtataka ka nun. Yung channel mo nun, yung sinasabi mo na ang channel mo nun yung Cooper Vlog, 'di ba? Yung kay Sardong Batalan. Bago na sunog yun, bago na wala yung channel mo, 200,000 yun na yung gamit mo dati eh. Bakit hindi nagre-reflect sa subscribers mo yung 5 milyon na yon? 'Di ba? Bakit hindi ka kahit maka 1 milyon ka man lang dun sa mga subscribers mo nung time na yon?
Ano ka pa lang yata nun eh, hindi pa ganun kalaki yung subscribers mo nun eh. Pero nung bago na wala yung subscribe, yung channel mo, 'di ba? Yung pinalitan mo ng Francis Leo Marcos official 300,000. Ang layo nun sa 5 million eh. Yun yung channel na ginamit mo noon nung tumakbo ka eh. Ilang years nang nakaraan yun, may nakakulong ka pa nung time na yun. O, bakit hindi nag-reflect yun doon? 'Di ba? Ngayon, ilan na ba ang subscribers mo? Sir Norman Mangusin. Alam ko mas marami pa rin ikaw kaysa sa akin kasi hindi naman malaki ang channel ko eh. Mas kilala ka naman eh. Ilan na ba subscribers ngayon? Ayan oh. Ay, hindi mo pa pala. Akala ko malaki na yung subscribers mo. 28.4k subscribers ka pa lang. Granting na maraming sumusuporta sa'yo na 1 million, no? Na 5 million, sorry. Bakit hindi nagre-reflect dito? Meaning nga, kaya ka binoto dahil lang sa apelido mo, hindi dahil ikaw yan. Debunk ka, di ba? Kasi kung totoo yung, or granting na totoo man yun, totoo man yung 5 million na organic na binoto ka, ibig sabihin, lumayas na sa'yo yun. hindi na, wala nang tiwala sa'yo yun ngayon. Kung totoo man yun, yung 5 million na supporter mo. Ito ba yung boto ko nung tumakbo ko senador? 5 milyon. Oh, tingnan mo dyan sa Google. Bobo. Baka nga yung 28,000 na majority dito, basher mo eh. Yung subscribers mo na yan. Or yung majority niyan, mga account na binlock mo, na gumawa uli ng bago na nag-subscribe uli. Baka nga duplicates pa to eh. Tapos yung duplicate na yung basher mo pa. Talaga to si Sir Norman Mangusin eh. Ba't nawala yung gagawin ng lahat eh, no? Para makumbinsi yung mga tao. Pambihira talaga ng tao to. Ano to? Yung damit mo. Hindi, punta tayo doon sa may, doon sa Kulaong na page. Doon tayo kumukuha ng videos eh. Gusto ko mapakinggan yung sasabihin mo doon sa 5 million. Pambihira talaga to si... Ay, sir! Ako nung tumakbo ko senador, 5 milyon. Oh, tingnan mo dyan sa Google. Bobo. Tumakbo ka siya senador. Pag nakakuha siya 500,000 na boto, sige na, bibigyan ko siya 10 milyon. Ilan lang naman kayo dyan. Lapa kayong 200 na troll niya. Tapos boboto, pinagsasabi mo. Gong. Tsaka hindi pwede tumakbong politiko rito yung Indianong taho. si Makagago. Oy, yun? Yung legit yung subscribers nun, men. Diba? Ni MG. Stressful ka. Stressful ka. Si MG pala yung tinutukoy. Di ba? Mga tropa ni Gatas Baho eh. Yung sinabi na yung sinabi ni Makagago na magbotohan tayo kung sinong gusto ng tao na mananalo daw siya. Dito pa nga lang, ito bibigyan ko ng analysis. Dito sa YouTube channel mo, 28.4k, 'di ba? Ang nanonood sa iyo dito sa YouTube channel mo, ito yung mga views mo, 11k, 5.7k, 8.8k, 'di ba? Yung mga sa live mo naman, ganun din eh. 3k, 1.4k, 3. 'Di ba? Ganyan ang mga views mo, men eh. Granting, no? Yung mga 3,000 na views mo dyan, mga supporter mo na. Kahit alam natin, majority sa 3K views na yan ay basher mo 12 hours ago. Dito sa channel ni Makagago, pag pupunta tayo, Makagago.
Yung mga videos tungkol sa'yo, 1,000,000 ang views, men. Ano ba? Yung tungkol sa, ano mo, imposible na mga supporter mo manonood dito. Ayun, 336K, 384K. Dito pa nga lang eh, ito form na ng ano to eh. Form na ito ng parang paramihan ng views pa nga lang oh. Umaabot ng 400,000 12 days ago. O kahit pa sabihin mong ano, dito na tayo sa 16 hours yung kaka-upload na video. Kaka-upload na video niya pa lang 277,000 na. Eh yung sayo, dito sa video mo oh. Kailan yung last ano mo? Kahit itong 1 day ago mo na video pa. Tapos naglalagay ka pa ng thumbnail diyan na kasama mo si si Bongbong Marcos. Ito maximum view mo 26K. Wala pa rin min. Diyan 26K na nanood sa iyo niyan Hindi mo pa supporter yan eh. Kailangan mo pang gumawa ng thumbnail pa. Ito katulad nito no. Naglagay ka ng thumbnail na maraming pera. Kaya naging 45,000 ang views mo. Pero kung yung mga plain na picture mo lang ang ilalagay mo, yung hindi ka naglalagay ng thumbnail, 7.6K. 'Di ba? Wala, invalid yung sinasabi mo. Maybe noon dati, sige, nakaraan no. Malakas ka talaga dati noon eh. Pero wala na ngayon, min. Huwag mo nang ipilit. Ano to nag-flex ng itsura ng bata pa? Tingnan nyo natin to. Neng ganda. Shout out. Ang gaganda naman ng mga supporter ko. Sobrang mga dekalibre. Nahihilo tuloy ako. Parang gusto ko uling bumalik ng Germany at magpa-stem cell. Oh, sa Kiyama, hindi ba kamanyakan yan? Para bumalik ako sa kabataan ko, yung mga 25 years. Iba ang FLM nung 25 years old ang FLM. Iba. Oo. Bigyan kita ng sample ng FLM nung 25 years ago. Hindi. FLM 15 years ago. Bakit? Pangit ka nung nung 25 years ago? Hindi ka pa nakakapagpalit ng ngipin dati, di ba? 25 years ago. Bigyan kita. FLM 15 years ago. Yan ang FLM 15 years ago. Oh my. Kilala mo ba yung babae na yun? Oh, yung babae na yun, yan po yung tsahin ko. Si Fortuna Barba. Yung kinikwento na naging boy ka pala niyan. To be fair naman, nakalapit mo pala talaga. Naging boy ka. Ni Fortuna Barba. Kapatid ni, di ba? Ni Ferdinand Marcos. So, dyan siguro nag-start yung niya, yung mithiin niya na maging Marcos na rin. Hindi, anong kailangan ipagmalaki mo dyan sa picture na yan? Sa bahay sa Ilocos Norte. Hindi pala 15 years. 20 years ago yan. 20 years ago. Yeah. Wapo na sa'yo yan? Bigyan kita ng ni... Tignan mo ha, limitado yung mga picture na pinapakita mo. Paulit-ulit eh. Ilang beses nang nakita yung mga picture na yan eh. Kasi kung halimbawa ko ikaw totoo talaga kamag-anak ng mga Marcos, only yung picture mo sa kanila nun. May mga picture ka ipapakita sa amin na hindi pa napapublish sa public. Pero yung mga pinapakita mo na yan, nakita na sa publiko yan eh. FLM. 20 years ago. Oh. Ayan. Paulit-ulit na lang ito min eh. So gwapo ka nito, nitong time na to. Nasa kaliwa. Nakaupo. Gwapo ka nito, nitong time na yan.
Tingnan nga natin. Neng ganda. Wala pa ulit-ulit yung mga picture na pinapakita mo, sir eh. Katulad yan, ano? Yan. Tapos ito pa. Na ilang beses nang kumalat sa internet yung katabi mo si Imelda. Years ago. Oh my. Yan oh. So, gwapo ito sa'yo. Limitado lang ang pinapakita mong picture, sir eh. Next video. Ano po ba yung ano dito? Yung sa visa mo. Tingnan natin. Ay, bobo talaga tong hinayupak na to. O, hinayupak, bobo. O, eto. Ayan, o. Yung visa ko, 2029 pa. Oh, bobo. Oh, 2029? Asan ang 2029? Yan yung pumunta siya sa ano, yung nagpa-stem cell siya doon dati. Pero men, ano eh, hindi mo na magagamit ito eh. Ayon sa source basta hindi mo na magagamit ito. Talagang dala-dala niya pa rin, ano? Dala-dala niya pa rin yung passport na yan. Kasi unang-una, yung pangalan na ginamit mo dyan, spurious na yan, men eh. Diniklara na ng korte. Ewan ko, baka itong ano mo, itong passport mo, baka lang ha, baka kasama na to na sa, na ano, na deactivate eh. Tapos yung lisensya mo, wala. Unti-unti yun nang binubura yung ano mo eh, yung name mo na Marcos sa ano eh. Ang meron ka na lang ay kapirasong papel na lang. 'Di ba? Hanggang ano na lang to, pakita. ano yan? Tanga! Oh. Oh, visa saan yan? Ha? Bisangot. Bobo kami no minuto. Oh, palibasa kayo kasi hanggang dyan lang kayo. Sabi nga ni Food Genius, ano eh, may whole departure ka daw, men eh. Tinan mo ha, punta tayo kay Food Genius. Pa-flex-flex ka pa daw ng ano mo, ng visa mo, or may pa Germany ka. Sabi ganun dito, tinan mo. Hoy Norman Mangusin, pa Germany ka pa dyan, bro. Hindi ka makakaalis ng bansa. May ongoing hearing ka sa illegal recruitment at human trafficking. Tapos may active hold departure order ka pa. Kalma lang kulaong. Ayan o. Active pa yung ano mo, yung hold departure order mo. Di ba? Mangusin Norman, Francis Marcos E. Antonio. Criminal case number. Di ba? 2023 pa. Oh. So meaning, hindi pa ito panahon ni Makagago, may kaso ka pa palang umaandar na noon pa. Na every time na tatanungin ka, sinasabi mo, acquitted ka na. Pero ito yung proof na 2023 pa. Ano ba ito? Burado na naman pala yung ano, yung Facebook mo eh. Ang Mandirigma. Ano ba mga pangalan na yan? Tapos ano to? Anong nangyari sa live? Ano bang meron dito? Diyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang
Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.